Hi guys, good morning. It's already 3:09 a.m. Magandang umaga po sa ating lahat. So, gusto ko lang mag-share, no, kaya ako naisipang mag-video today kasi may nabasa akong isang quotes. Hindi siya quotes, isang post, no, sa Facebook na ang sinasabi doon, God answers all our prayers. Hindi dahil kailangan natin ito, kundi dahil para malaman ng ibang tao na nandiyan ang Diyos sa kabila ng mga problema natin. Kasi alam nyo guys, sorry. Alam nyo kasi guys, na marami kasi mga tao ngayon ang, alam mo yun, yung ano siya makaramdam lang ng konting pagsubok, konting hirap sa buhay, ay na agad, mag-give up na agad, iisipin agad, bakit ganito Lord, bakit ganito ka, sila ganito, tapos ako walang wala sa buhay. So doon pa lang nag-give up na tayo, no? Marami sa atin na nag-give up na kapag nakakaranas ng hirap, kaunting hirap sa buhay, no? Let us not forget na Jesus Himself nakaranas din ng paghihirap during His passion and crucifixion, no? At dumating pa nga yung point na namatay siya on the cross. So, yun ang gawin nating example, no, si Jesus, na even though there are lots of sufferings and negativity in life, huwag natin kakalimutan na mayroong Diyos, no? Mayroong Diyos na nandyan palagi sa atin. Si Jesus nga, in His manly, no? Kasi alam naman natin lahat, most especially yung mga Catholic, na Jesus is 100% human and fully divine and fully human, no? And yung pagiging human niya, na-question niya nga si God the Father, di ba? Sabi niya, Father, why are you forsaken me? Why do you forsaken me? Bakit mo pinabayaan? Di ba? During the time na nakahang siya sa cross, no? Pero sabi niya doon, pero hindi kalooban ko masusunod, kundi ang kalooban mo. So yun yung pinapakitang example sa atin ni Jesus, no? Na kalooban dapat ng Diyos ang lagi ang masusunod. Kapag, at dito rin, kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, huwag natin kalimutan tumawag sa Diyos, no? Kaya nga yung iba, nasabi ko kanina, yung sa nabasa ko, no? God answers some of or all of our prayers, para hindi sabihin sa atin na kailangan natin yun, kundi para ipaalam sa ibang tao na nandyan siya. God really exists, at ang kailangan lang natin is tumawag sa Kanya, manalangin, makipag-communicate, magdasal. Kasi prayer is the most powerful weapon, no? And then prayer then is the most powerful comfort na meron tayo sa buhay, no? Kaya kung makakaranas man tayo ng mga pagsubok, paghihirap, huwag natin kalimutan na yung pagsubok na yun, ang paghihirap na yun, i-alay natin sa Diyos, no? I-offer natin sa Kanya yung mga sufferings na nararanasan natin. And alam ng Diyos, bago mo pa man hilingin, alam na ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan mo. Ang iniintay lang niya ay tumawag ka sa Kanya. Huwag kang mapagod na humingi ng grasya. Huwag kang mapagod na tumawag sa Kanya. Huwag kang mapagod na makipag-communicate sa Kanya, no? Palagi natin tatandaan na ayaw ng Diyos na naghihirap tayo, kasi mahal niya tayo. Ang gusto lamang ng Diyos ay magbalik loob tayo sa Kanya, tumawag sa Kanya, lalo na sa panahon na tayo ay nahihirapan. And at the same time, kapag nagkaroon na rin tayo, no, tayo ay tumawag ulit sa Diyos para magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap, sa mga biyayang ating natatamasa. Kumbaga, give and take, no? Kumbaga, kapag nahihirapan ka, tumawag ka sa Kanya. Kapag meron ka na, binigay na niya kung ano yung pangangailangan mo, tumawag ka ulit sa Kanya para magpasalamat, no? So ganun yun mga kaibigan, no? Na
paalala sa atin ng Diyos na huwag tayo makalimot na tumawag sa Kanya. Alalahanin natin na ang Diyos ay palaging nandiyan para tayo ay tugunan, hindi para tayo ay iwan. Nandiyan ang Diyos upang tayo ay mahalin, at hindi para tayo ay pahirapan. Tumawag, manalig at sumampalataya sa Kanya. At sa bandang huli, panigurado, tutugunan ng Diyos ang pangangailangang hinahanap mo. Yun lang po. Maraming salamat. God bless us all.